Hmm. Mga kabunyog, ang totoo, ang laki ng problema ng kampo ng Duterte, lalo na si Sara. Kasi mga kabunyog, lahat na halos ng ginagawa nila, laging bigo at kapos. Shout out Jack Mende. Laging bigo at kapos. Sa totoo lang, hmm, ano na yan maraming beses na silang kung ano-ano nang ginawa nilang diskarte. Laging kapos, laging bigo. Hmm. Ang dami nilang kinaharap na mga problema. Ang solusyon sana diyan, pakilusin yung kanilang puwersa. Halimbawa, nung inaaresto si Kibuloy, may mga parali-rally pa sila, hindi naman nakapag-mobilize ng malaking puwersa. Wala rin. Nang si Duterte inaaresto na ng Interpol para dalhin sa ICC. Nagrally din noon ang mga kampo ng Duterte. Kahit nung naaresto na si Duterte, nadala na sa ICC, nanawagan sila ng rally doon sa Liwasan. Ilan lang ang naparally nila? 2,000, 3,000 lang yata yun. So wala talaga. Kahit nung naghihiring sa Kamara, tapos yung mga sila Sulayka, yung mga tao ni Sara, isa-isang dinadala sa veterans kasi nagkaka-high blood. Nagkaka-high blood. Nag-mobilize na naman sila noon ng mga sabi nila people power na ito, grabe na ang ginagawa kay BP Sara. Ay wala ding nangyari. Wala na namang nangyari. Tapos ito na naman, itong kay Marcoleta, nagrally na yung iglesia. Iglesia na yan Wala na naman. Lagi silang nananawagan, people power, wala. Kudeta, withdrawal of military support, wala. Plinano na nilang i-impeach si Pangulong Marcos. Wala rin, walang congressman na nag-endorse. Kumbaga, ito mga kabunyog, lahat ng pagtatangka nila, lahat ng ginagawa nila, lahat tapos, lahat bigo. Paano pa yan? Alam nyo, kung talagang malakas ang pwersa mo, sa dami ng mga nangyaring ito, parang sabi nga ng mga DDS pag nagsasalita sila, grabe na to, grabe na ang mga pinagdaanan natin, grabe na ang nangyayari sa atin. Okay, grabe na nga. Bakit hindi sila nakakamobilize ng malaking pwersa? Di ba? Kung iisipin, kung talagang malakas sila sa tao, kung talagang ang suporta ng tao ay nasa kanila, kung talagang totoo na ang simpatsya ng tao ay sa kanila, sa dami ba naman ang pinagdaanan nila? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Ano yan wala talaga itong nangyaring ito kay Marcoleta. Kung totoong suportado yan ng mga tao, malakas ang suporta nila sa tao, sa ganyan na nangyayari na ikakapitalize mo ginagamit nila yung inaapi si Marcoleta, marami sa kanila kinakasuhan na. Dapat na sila dyan, kumbaga yung kanilang mga supporters, lumalabas na sa kalsada. Galit na. Ay wala. Totoo galit sila pero iilan lang yung sumasama sa kanila. Ito ngang rally nila. Nung unang araw, noong June 30 ng madaling araw, kala nila sumunod na araw dadami. Ay wala, mas kumunti. Nung ikatlo, lalong mas kumunti. Kaya sa totoo lang, kapos na hindi malaman ng mga Duterte, hindi na nila malaman kung anong gagawin. Ano nang gagawin nila para gusto nila mapatalsik na si PBBM. Kasi kung mapapatalsik si PBBM, ipapalit nila si Sara. Pero ang tanong nga, paano? Ay di ba? Kung ang pwersa mo, isa kayong malakas na pwersa tapos ganyan ang mga pinagdaanan nyo. Ang dami. Okay, sa inyo umano yung KOJC. Malaking pwersa umano yan, yung Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sa inyo umano ang Iglesia ni Cristo. Malaking pwersa din yan. Tapos maramian niya kayong mga supporters. Ang karamihan umano ng tao ay sa inyo. Mayurya umano. Sa survey daw, malakas daw si Sara Duterte. O di dapat,
sa mga nangyayaring ito kapag nanawagan sila ng mga pagkilos, dapat ang 100,000, 200,000 maliit na bilang 'yan. Kasi kung malakas ang nila, ang support, pero wala nga, eh. Inaresto na si Kibuloy, nananawagan sila, suportahan natin si Pastor Kibuloy. Wala rin. Inaresto na si Duterte. Wala rin. Ha? Si Sara Duterte, iniimbestigahan sa Kamara, nananawagan silang suportahan si Sara. Wala rin. O ngayon na naman si Marcoleta, nananawagan na naman sila, suportahan si Marcoleta. Wala na naman. Kaya, paano yan? Ha? Paano yan? O ngayon, mag-i-impeachment kay Sara Duterte. Mag-i-impeachment trial. O paano kung makonvict si Sara sa impeachment? Magrarally sila? Kaya na kaya nilang makamobilize ng maraming tao? Ha? Para suportahan si Sara? Para kontrahin ang nito? Halimbawa ngang makonvict si Sara Duterte. Hindi, ganitong senaryo. Ganitong senaryo, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. 'Di ba ang pinag-uusapan ngayon yung 2/3 threshold? Kasi ang kinakailangan 2/3 ng 2/3 of all members of the Senate. Yun yung kailangan. Ang tanong, ilan ang 2/3? 16, 15, 14, 13. Magdidepende yan. Ano ang ibig sabihin ng of all the members of the Senate? Ang sabi ng iba, ang sinasabing all members of the Senate ay 24, kaya 16 dapat. Ang sabi naman ng iba, hindi. Yung hindi naman, wala naman na, halimbawa si Bato nagtatago, tapos yung si Jinggoy, si Marcoleta kung makulong na, suspendido din yan. Kasi kapag may plunder ka, suspendido ka. So hindi na sila dapat kasama doon sa all members of the Senate. Hindi na sila counted. Kaya dapat ang 2/3 threshold ay 14 lang. 14. O, 14. O ngayon, kapag 14 yan, makukonvict si Sara dyan. Kasi may 30 na ngayon yung mayorya. Kailangan na lang ng isa. O, anong gagawin ng mga pro-Sara, pro-Duterte? Magagalit sila ngayon. Magagalit sila. Sasabihin nila, hindi, dapat 16. Bakit binaban nyo sa 14? So, anong gagawin nila? Magrarally sila? Mananawagan sila ng people power? Kaya na makamobilize? Diba? Kaya makamobilize? Naalala nyo yung impeachment ni Erap. Yung impeachment ni Erap, yung mga supporters ni Erap na mga senador, ayaw talagang pabuksan yung second envelope. Anong ginawa ng mga prosecutors noon? Nung public prosecutor saka private prosecutor, nag-walk out. Nag-walk out. Oh, kasi imagine niyo ayaw pabuksan yung envelope, yung second envelope, ayaw pabuksan. Ay nandun yung matibay na mga ebidensya laban kay Estrada. Prinotektahan si Erap ng mga senador. Nagalit yung taong bayan. O, nagresulta yun sa People Power 2, EDSA 2. Napatalsik si Erap. Ngayon, kung didesisyonan ng Senado, pag nagbotohan ang mga senador, mayorya dyan, ang majority dyan, grupo nila Gatchalian. Paano kung sa botohan, 13 ang magsabing ang 2/3 majority ay 14. Di syempre magagalit ang kampo ng Duterte. Bakit nyo ginawang 14? Dapat 16. O di magagalit sila. Mananawagan sila ngayon ng rally. People power na naman. Galit sila. Makamobilize kaya ng tao? Makamobilize kaya ng tao? Yan ang problema. Maraming beses na silang nananawagan. Laging kapos, laging bigo. Hindi, yan ang totoo, mga kabunyog. Yan ang malaking problema nila sa ngayon. At ang ang masaklap na problema ngayon ni Sara Duterte, ang Senado mismo ay hindi niya hawak. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.